Nagsisimula ang pelikula sa araw ng mga puso. Isang babae na nagngangalang Rose Carlyle ang bumaba mula sa isang bus at napansin ang isang patalastas para sa isang ahente ng real estate na si Marvin Gable. Kinuha ni Rose ang isang marker at iginuhit ang isang nakakatawang bigote sa larawan ni Marvin. Si Marvin ay masayang namumuhay mag-isa bilang isang kilalang realtor sa kanilang bayan. Palagi siyang pumapasok sa trabaho na may dalang cookies para sa kanyang mga empleyado. Isang araw, tinawagan siya ng kanyang assistant na si Ashley na matindi ang pagkamuhi sa araw ng mga puso at nawalan na ng gana sa kanyang trabaho. Habang binubuklat ang kanyang mga sulat, bigla siyang natigilan nang makita ang isang Valentine's card na may nakasulat na "Bumalik na ako." Pagpasok niya sa opisina, bigla siyang tinamaan at nawalan ng malay. Nagising si Marvin at nakita niyang nakatarak ang kanyang kamay sa mesa gamit ang isang patalim, gawa ng isang assassin na mahilig magsulat ng tula. Ipinadala siya ng nakatatandang kapatid ni Marvin na si Alvin, isang pinuno ng sindikato. Nalaman ni na Knuckles at ng kanyang kasosyo sa negosyo na si Rennie Merlo na buhay pa si Rose, na dapat ay pinatay na ni Marvin matapos niyang nakawin ang pera mula sa kanila. Dati nang mamamatay tao si Marvin para sa grupong tinatawag na The Organization. Kaya ngayon gusto siyang gantihan ni Knuckles. Nakalaya si Marvin at nakipaglaban kay Raven sa opisina. Habang sa labas naman ay may nagaganap na Valentine's Day party para sa mga empleyado. Napabagsak ni Marvin si Raven at nawalan ito ng malay bago siya nagtangkang tumakas sa gusali. Ngunit nakita siya ng dati niyang mentor na si Cliff Cusick na binigyan siya ng parangal bilang Realtor of the Year bilang pagkilala sa kanyang kasipagan. Ipinadala ni Knuckles ang dalawang hitman, sina King at Otis, upang manmanan si Marvin. Hindi alam ni Knuckles na palihim siyang niloloko ni Merlo at inutusan niya rin sina King at Otis upang tulungan siyang nakawin ang pera nito. Pinanood ng dalawa habang bumalik si Marvin sa kanyang bahay, sa kanila siya inambus. Lumaban si Marvin gamit ang mga pamutol ng cookies habang siniksik siya sa isang ref at inihagis sa buong kusina. Bumangon si Marvin, pinatulog si Otis, at hinagisan ng kutsilyo si King upang maipit ang kanyang baril. Tumakbo si Marvin patungo sa kanyang kotse, ngunit tinaser at pinatulog siya ni Rose. Hinabol sila ni King, ngunit siya rin ay tinaser. Pagbalik sa opisina, pumasok si Ashley sa opisina ni Marvin at nakita niyang walang malay si Raven, kasama ang kanyang aklat ng mga tula. Sandali niyang binasa ang mga ito at naantig sa kanyang nabasa, kaya't ipinahayag niya ng malakas ang kanyang paghanga. Maya-maya, nagising si Raven at unti-unting nagsimulang magkaroon ng pagtingin ang dalawa sa isa't isa. Si Marvin ay nagising sa isang strip club na may bagong kasuotan bago lumabas upang harapin si Rose, na isang bartender. Naalala ni Rose na pinatawad siya ni Marvin dahil mahal siya nito. Sinabi ni Rose na may ebidensya siya na si Knuckles ay kumukuha ng pera mula sa mga Russian gangsters. Pumunta sila sa isang bahay na sinusubukan ibenta ni Marvin, kung saan inilabas ni Rose si Kippy, ang accountant ni Knuckles, na pinutol ni Rose ang daliri upang magamit ang access nito sa pera ni Knuckles. Nakipagtulungan si Rose kay Merlo upang magnakaw mula kay Knuckles. Ngunit habang binanggit ni Kippy na $2 milyong ang ninakaw, sinabi ni Rose na $4 milyong ang ninakaw, kaya may nawawalang $2 milyong. At itinaguyod ni Merlo si Rose upang magmukhang siya ang may sala at pinilit siyang tumakas. Pumunta si Cliff sa bahay ni Marvin upang dalawin ito. Ngunit sinalubong siya ni Knuckles at ng isang tauhan. Ikinuwento ni Knuckles kay Cliff ang nakaraan ni Marvin at ang mga dating ginagawa nito. Hindi makapaniwala si Cliff na magagawa iyon ni Marvin at itinuring pa rin niya itong parang kapatid. Bilang sagot, kinuha ni Knuckles ang straw ng kanyang boba tea at sinaksak si Cliff sa mata, na agad niyang ikinamatay. Hinahabol si Marvin ng ibang mga mamamatay tao, pati na rin ang magkasunod na sina King at Otis. Nai-inlove si Raven kay Ashley, ang katulong ni Marvin na nahulog din sa kanya dahil sa kanyang mga tula.
Pinipilit ni Ashley na itigil ni Marvin ang pakikipaglaban kay Raven matapos niyang mapagtanto na mahal niya ito, na naging dahilan para magpasimula si Marvin ng pagtulong kay Rose upang pabagsakin si Knuckles. Sa umaga, iniwan ni Rose si Marvin kasama ang mag-asawang gustong bumili ng bahay dahil tumanggi siyang bumalik sa dati niyang gawi para tulungan siya. Tinawagan ni Marvin si Ashley upang dalhin ang mga papeles para sa mag-asawa. Ngunit dahil dito, sumama si Raven sa kanya at dumating sila sa bahay. Dumating din sina King at Otis at nagkaroon ng barilan. Itinago ni Ashley ang mag-asawa sa ibang silid habang pansamantalang nagkaalyansa sina Marvin at Raven upang labanan ang mga tauhan. Ginamit ni Raven ang kanyang mga espada upang mapinsala sina King at Otis. Bago ipagpatuloy ang laban nila ni Marvin, pinaghiwalay sila ni Ashley na nagsabi kay Marvin na nahulog na ang loob niya kay Raven. Dahil dito, nagpasya si Marvin na bumalik upang tulungan si Rose. Pumunta si Marvin sa taguan ni Knuckles kung saan bihag si Rose. Napagpasyahan niyang gamitin muli ang kanyang kakayahan at pinatay ang ilang tauhan bago tuluyang matulungan si Rose. Matapos patayin ang isang tauhan, kinuha ni Rose ang isang shotgun at binaril si Merlo sa dibdib. Nagharap sa isang huling laban sina Marvin at Knuckles, kung saan bugbog sarado ni Marvin ang kanyang kapatid. Tinangka ni Knuckles na umatake mula sa likuran, ngunit binaril siya ni Rose. Pagkatapos, dinala ni Rose ang mga gangster na Ruso sa loob matapos makipagkasundo sa kanila, at kinuha nila si Knuckles patungo sa isang hindi tiyak na kapalaran. Umalis na si Rose, ngunit hinabol siya ni Marvin at inamin ang kanyang pagmamahal sa kanya. Sa huli, nagkaroon ng relasyon sina Raven at Ashley, habang buhay pa sina King at Otis, at sinusubukan ni Otis na muling makipag-ugnayan sa kanyang kasintahan. Napagtanto rin ni Marvin na kahit masakit ang pag-ibig, sulit pa rin ito kapag may isang tulad ni Rose sa kanyang buhay.